Hi, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa administrasyon na ito, ang maganda sa administrasyon na ito, in fairness priority yung kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na hindi matanggap yan ng mga DDS. Oy! Yung mga driver, good news para sa inyo. Yung mga commuters, good news para sa inyo. Oy, bago kasi yung secretary sa Department of Transportation. Malaki po yung improvement, malaki yung mga pagbabago na ipatutupad. Sige, pag-usapan natin yung ka-coffee. Dito muna tayo sa MRT. Yung operations ng MRT ay extended na po yan. From 9 p.m., aabot na po yan hanggang 11 p.m. Maraming mga commuters, medyo yan ang nirereklamo kasi syempre, ang labas nila sa opisina alas 10. Yung labas nila alas 9, sarado na yung MRT, saan sila sasakay? Napakalaking bagay ng MRT. Tipid sila dyan, walang traffic yan, so pinaka-convenient sa kanila yung pagsakay ng MRT. Ang problema, hanggang alas 9 lang yan. Pero under this new leadership, in-extend na po yan hanggang alas 11 po ng gabi. Ganyan dapat. Pinakikinggan yung hinaing ng taong bayan. Pinakikinggan yung request ng taong bayan. At the end of the day, ang tungkulin ng gobyerno ay serbisyo para sa kanila. Pangalawa, yung issue ng jeepney modernization, yung pagko-consolidate sa mga samahan ng mga driver ng jeep. Ito medyo problematic ito ka-coffee. Ang tagal na natin itong pinag-uusapan. Ang personal take ko naman dyan ka-coffee, kailangan natin i-modernize yung ating mga jeep. Totoo naman talaga yan para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pero meron mga driver na hindi ready. O kumbaga hindi pa nila kaya. At definitely, under this administration, pinakinggan yan ka-coffee. Under the new leadership, dyan po sa DOTR, pinakinggan po yan nila Secretary Vince. Kaya meron pong good news sa inyo. Sige. Pero importante, tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi ibig sabihin na itigil na yung modernization. Kasi ako, noon pa man, yan din ang panawagan ko dyan. We have to modernize our jeepneys para sa safety ng ating mga mananakay. At para din sa ating kalikasan, syempre mas yung modernized jeep, mas maganda yan sa ating hangin, no? Headline ng Manila Times, MRT hours extended, jeepneys allowed back. Oy, good news! The government has extended the operating hours of the Metro Rail Transit MRT. O yan, yung mga mananakay natin ng MRT. Good news po ito para sa inyo. At indefinite ka-coffee itong extended operating hours and will allow unconsolidated jeepney drivers to resume operations. Yan po yung sinasabi ni Transport Secretary Vince Dizon, saying the administration was looking out for the interest of commuters and drivers alike. Yun ang importante. Ganito dapat. Yung maliliit na tao yung kinukonsider. Kaya nga inis tayo dyan kay Richard Gomez nung binabash niya itong busway na parang nagagalit siya dyan dahil bakit onti naman daw yung gumagamit dyan. O sana buksan na lang yung busway na yan. You have to consider yung maraming pasahero ng bus na yan. Kung tatanggalin mo yung busway na yan for the convenience ng mga nakakotse, sino pinagsilbihan mo dyan? Diba ang purpose ng gobyerno ay mas pagsilbihan yung less fortunate. Do ang sinasabi ng iba, dapat pantay-pantay lahat tayo pinagsisilbihan ng gobyerno. At the end of the day, we are all taxpayers. Pero pasensya na, magkaiba tayo ng prinsipyo, no? Magkaiba tayo ng understanding dyan. Ang gobyerno, sa tingin ko lang, okay lang naman, di naman mag-aaway tayo dahil magkaiba tayo ng opinion, hindi naman sa gano'n Ang pinaka-purpose ng gobyerno, sa tingin ko, ay pagsilbihan yung less fortunate dahil hindi sila capable. Meron silang kakulangan, merong pagkukulang sa sitwasyon nila at dyan dapat papasok ang gobyerno at tulungan sila. Ito, sa bagong polisiya na to, mas pinagsisilbihan natin ang mga higit na nangangailangan. Oy, congratulations sa DOTR in fairness Ang ganda po ng serbisyo ninyo dyan. Dizon's move allow unconsolidated jeepney drivers to ply their routes again was a complete reversal of the government's earlier policy to phase out old diesel-powered vehicles that failed to meet pollution standards. So, ito medyo complicated issue ito Ako noon, very vocal ako. Gusto ko talaga i-modernize yung mga jeep. Again, para sa safety ng mga pasahero at para sa kalikasan. Yan din po ang policy ng gobyerno. Na-extend na yan. Kaya nga ito, total reversal ito Binago talaga yung polisiya. Bakit? After so many consultations with these drivers, may na-realize itong DOTR. May mali ba dyan sa ginawa sa pagre-reverse ng policy? Definitely walang mali dyan. Dahil nag-iiba-iba ang mga circumstances.
Hindi naman ibig sabihin na dahil ni-reverse na yung policy na yan ay ititigil na ang consolidation. Ang iniisip ko nga dyan kanina nung binabasa ko itong article, baka sa kakadelay nitong programa na yan, darating na lang sa mga operator, sa mga driver na magpapalit na sila ng jeep nila at bago na yung jeep nila kasi maganda naman talaga yung pinaka-benefits, yung pinaka-hangarin nitong consolidation ng ating mga jeepney drivers. Once kasi cooperative na sila o magkakaroon sila ng mga SSS, magkakaroon sila ng mga beneficios, unlike yung kapag unconsolidated ka na, minsan, hindi ka makaka-avail ng mga services, hindi ka makaka-avail ng mga loan kasi walang gumagarantiya sa'yo. So, malaking bagay pagko-consolidate sa mga jeepney drivers natin. Pero don't worry, kasi nagkaroon ng reversal ng policy. Again, walang mali ha sa pagbabago ng polisiya. Indikasyon lang ito na nakikinig itong gobyerno. Baka mali pala ang gobyerno noon. At least, may pagtatama. Kung mali man, ka-coffee ha, at least pinakikinggan ang mga dapat pakinggan. Ganyan dapat. Sige, basahin natin ito. Ano sinasabi dito ni Secretary? I will ensure that importantly, you can operate legally. Dizon told members of the transport group that oppose the government's public utility vehicle modernization program. The decision for you to return is there. Ayan, baka babalik na sila sa pagbiyahe. Kasi marami pa rin naman talaga mga unconsolidated. Pero ang pinaka-goal natin dyan, 100% pa-consolidate na yan, ma-modernize natin. Sige, kung ayaw ninyo, ma-modernize natin yung mga ating pampublikong sasakyan. Again, para sa safety ng inyong mananakay, safety na rin po ng driver yan, at para din po sa mga driver na makapag-avail sila ng mga benepisyo sa ilalim po ng consolidated na organizations or halimbawa nasa co-op na sila or kung ano man po yan. The Department of Transportation Chief stressed the importance of their transportation and livelihood, which he said should not be taken away from them. May punto din naman talaga dito si Secretary Vince. Kasi napapakinggan din natin yung mga storya nito mga driver na to. Ito yung kabuhayan namin. Ito yung mga nagpapaaral sa mga anak namin. And then all of a sudden, hindi na kami pabibiyahin. Paano na yung kabuhayan natin? Nakadagdag pa yan sa unemployment rate natin. Di ba? At least pinakikinggan. We are talking about the livelihood of our drivers and operators here. We are playing with people's lives. We cannot simply say we will stop that. We will not allow that, sabi ni Secretary. This new direction came after the deadline for the consolidation of public utility vehicles or PUV has passed. Tagal na ito ka-coffee, itong modernization program na yan, nilaunch siya noong 2017 pa, the Public Transport Modernization Program na dati tinatawag yung PUV Modernization Program. Hangarin po nito na i-phase out po yung mga lumang jeep at palitan ito ng Euro 4 compliant na mga sasakyan to reduce pollution, which is maganda rin naman sa ating kalikasan. It also mandated the consolidation of individual franchises into cooperatives or corporations as a requisite to operate. Yun nga sinasabi natin, kapag sila ay kooperatiba na, kapag sila ay corporation na, ayan na, papasok na yung mga benepisyo. As contrary sa kung halimbawa ikaw independent operator at halimbawa meron ka driver. Mostly yung mga driver natin, walang SSS yan, walang PhilHealth, walang pag-ibig, di ba? Darating yung punto, wag naman po sana binawian ng buhay, wala man lang makukuha kasi hindi man lang nagulog sa SSS. Di ba? Sayang din kasi yung mga benepisyo na natatanggap ng ibang mga empleyado. Di ba? Yung mga formal workers kung ang tawagin nila yan. Sayang din yan. Kasi kapag naging kooperatiba na sila at o kaya naging korporasyon na sila, posibleng ma-avail na nila itong mga services na yan. Di ba? Hindi naman pangit yung hangarin ng programa na yan. But yun nga lang, may mga naiiwan at hindi naman pwedeng pabayaan yung mga naiiwan na yan. Kaya yan ang pinapakinggan ni Secretary Vince ngayon ng DOTR at ang administrasyon na ito ni PBBM, pinapakinggan yung kanilang mga hinaing. Ang takeaway ko dito ka-coffee, in fairness sa bagong sekretary ng DOTR, may puso, no? May malasakit at pinakikinggan yung ating mga taong bayan, which is yan din naman ang gusto ng presidente. Yan din naman ang gusto ng administrasyon na ito. Pakinggan, dinggin yung ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Congratulations agad sa inyo ka-coffee. At sana, syempre, gusto pa rin natin, hiling pa rin natin makumpleto itong modernization program na to nang hindi napapabayaan itong mga maliliit na driver. O siya ka-coffee, baka meron kayong komento, opinion, reaksyon, ilagay dyan sa comment section. Libre mag-comment dyan, walang bayad dyan ha. Yung mga nasa Facebook, mag-iwan lang po kayo ng bakas. Please like
or kung nakatulong po sa inyo itong video na to, itag nyo na yung mga friends ninyo or i-share nyo na po itong video na to. Nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you, ka-coffee, in my next video. Paalam.